Mula nang opisyal na maupo sa pwesto bilang Pangulo si Rodrigo Duterte, kabi-kabila ang ulat ng mga pagpaslang sa mga taong sangkot sa droga. Tuloy isang tigasing imahe ang nabubuo sa isipan ng ilan. Lingid sa kanilang kaalaman, malambot ang puso ng ating Pangulo, lalo na sa mga batang may sakit na kanser. Sa lungsod ng Davao, binisita namin ang charity na malapit kay Duterte. Ang House of Hope, this is a transient home para sa mga bata na may cancer. So ito yung nagsisilbing bahay nila if they are on outpatient treatment. Libre po ang stay dito sa House of Hope. Taong 2007 nang simulan ang House of Hope sa tulong ni Digong na nooy alkalde pa lamang ng lungsod. We inaugurated this in 2007. That was the first time na pumunta si Mayor Duterte dito. Mayroon itong 4 na kwarto. Kada silid ay may 5 pasyente at tig-iisang guardian. Lahat libreng nakakatanggap ng tulong medikal tulad ng gamot na antibiotics, diagnostic tests, chemotherapy at radiotherapy dahil sa programang Lingap para sa mahirap ni Duterte. Simula 2007 hanggang 2014, walang mintis sa pagdalo sa Survivors Day si Duterte o Tatay Digong para sa mga batang pasyente. Dumalang lang umano ang kanyang pagdalaw nang maging abala sa pangangampanya. He chose to stay away from us kasi nga naman ayaw din naman niya na siguro iisipin ng mga tao na ginagamit niya ang presence niya dito. Subalit pag-amin ni Dr. May, naging viral ang touching story sa pagtulong ni Digong sa mga cancer patient noong campaign season dahil sa kanya. Actually ako po ang nag-share. Wala ko siyang kinalaman kasi for me, it's very, very important that people see this side of him. Kasi hindi siya nagpapacover sa media. So a lot of people really don't understand him. Hindi nila siya kilala. And so I decided that I would share these kinds of stories because this is a part of him. Sa ikalawang bahagi ng aking report, alamin natin ang matagumpay na kwento ng 3 cancer survivors na natulungan ni Pangulong Duterte. Ito si Sweden Velado para sa PTV News.